Akala ko normal dashcam lang to, pero bro, pati loob ng kotse mo recorded. As in, hindi lang front, hindi lang rear, pati loob ng kotse mo recorded lahat. Which is kinda crazy kasi di ba usually pag dashcam sa labas lang. Pero today, hindi lang natin siya i-review. Ikakabit natin siya dito sa Nissan 400Z. Let's see kung bagay ba siya dito and kung worth it ba talaga. Okay, so real talk muna. Driving here sa Pilipinas ngayon, di na siya tulad dati na chill lang. Ang daming nangyayari. Aksidente, kamote drivers. Minsan nga, may mga insurance scams pa. Yung tipong kahit wala kang kasalanan, ikaw pa mapapasama. Diba, ang hirap naman ng ganun. Tapos minsan, pagpapark ka sa labas, di mo alam kung safe ba yung sasakyan mo. May biglang gagasgas, tapos may tatama, tapos biglang aalis. Di man lang magsasorry. Hindi ka tulad sa Japan, kuwari natama yung kotse mo, aantayin ka makabalik sa sasakyan para magbayad or para mag-sorry. Hindi ganun sa Pilipinas. Tapos, wala kang witness. Doon mo marirealize na kulang talaga kung front cam lang. Parang kailangan mo ng full coverage. Merong front, rear, at inside. And that's exactly what this dashcam is trying to do. Okay, so ito ang 70mm 4K T800 premium set. Pag open mo ng box, kumpleto na siya agad. May front cam, which is the main unit. May rear camera. And ang pinaka-interesting and isa sa mga pinaka-nagustuhan ko dito is yung interior cam niya. At kasama siya dun sa main camera. So hindi na makalat tingnan kasi dalawang camera na lang yung ididikit mo sa salamin. May kasama na rin cables, mounts, and everything you need. First impression ko, honestly, malinis siya tingnan. At hindi siya cheap tingnan. Syempre, as a guy na mahilig mag-set up ng kotse, gusto ko clean lang. Which is very important, lalo na kung ilalagay mo sa kotse na iniingatan at inaalagaan mo. Diba? Kasi syempre, ayaw naman natin yung pangit ng setup, diba? Alright, pa-install na natin siya dito sa 400Z. Let's go! Okay, so nandito na ako sa shop kung saan ako nagpapa-install lagi. And sabi ko medyo ingatan lang kasi syempre baka magasgas eh. So ang front cam dito natin sa windshield, lalagay natin sa center. Pero depende yan kung saan mo naman trip ilagay. And dapat lang kita lahat ng lanes, hindi nakatagilid. Also, make sure hindi siya sagabal sa view mo habang nagda-drive. Next naman, itong rear camera. Lalagay natin siya dito sa likod, making sure kita buong rear window. Kasi dito mo makukuha yung mga tailgating or if may bumangga from behind. Tapos itong interior camera, medyo interesting to kasi hindi siya katulad nung dashcam ko dati na tatlong camera pa na medyo makalat sa loob kasi nga tatlong camera yung nakadikit. This one kasama na rin siya dito sa front camera, which is sobrang nagustuhan ko. Ang purpose nito is if anything happens inside the car, recorded siya. Honestly, sobrang nagugustuhan ko na tong dashcam na to, lalo na for safety. Ito naman, pinakamatrabaho talaga, wiring. Kailangan siya gawin ng malinis for me para hindi siya sabog tingnan. Pinatago ko siya sa gilid, under panels, kasi bro, hindi pwedeng pangit wiring, di ba? Alam niyo naman yan. Okay guys, na-install na yung natin. 70mm na 4K T800 premium set. Na-install na ni Bossing. Napakalupit ni Boss. Ayan pala, Mark po. Shoutout yung Yes. Shoutout ako, si Mark. Ayan, nag-install na yung Sir. So, kanya namin yan si Sir. Dito nagkapagayan sa Just Auto Works. Boss Just, yung Just Auto Works. In-install na tong dashcam natin. Medyo nahirapan lang siya dito banda. Dito sa goma, sa pagdadaanan ng wire na malinis. Kasi yung pagdadaanan natin ng wire, dapat malinis eh. Wala yung sabit. Kasi pag sinasara yung pinto. Pero boss, pag sa wari, sa mga normal na sasakyan, madali lang, no? Yes po. Pagka Sa dashcam. mga Civic. Okay boss, salamat. Salamat. Thank you. Salamat po. Okay, and we're done. Honestly, once nakabit na, parang hindi siya halata, parang stock lang, which is gustong gusto ko. Okay, so on na natin. So, interface looks clean. Hindi siya complicated gamitin. And dito makikita mo agad, tatlong views. Front, rear, saka interior. Parang mini CCTV system sa kotse mo. Tapos nagagalaw din to kung saan mo gusto itutok. Which is actually kinda cool. Test drive na natin to. Yes. Front cam 4K, so sobrang linaw. As in, kita mo yung plates kahit medyo malayo. Hindi siya blurred, hindi siya washed out. Rear cam, same story. Consistent yung quality. Which is important kasi hindi lang front yung kailangan mo. Sometimes, mas importante pa yung nasa likod. Okay, so nag-aantay lang kami dumilim para ma-test drive natin ng gabi. Malapit naman na dumilim eh. Okay, so papadilim na. Testingin na natin to sa gabi. Kasi dito talaga nagkakatalo yung mga dashcams. Some dashcams okay sa umaga. Pagdating naman sa gabi, wala nang silbi.
Pero ito, tingnan natin kung maganda. So dito guys, tinry na namin i-drive. And eto, papadilim na dito. Pero kitang-kita nyo naman, sobrang linaw pa rin. And ipapakita ko rin sa inyo yung sobrang dilim na. Eto guys, kitang-kita pa rin yung mga plate numbers, lahat ng details, kitang-kita pa rin. Kahit sobrang dilim na. Ngayon naman, etong interior camera. Even sa madilim, kita ka pa rin. May IR light siya, so kahit walang ilaw, visible pa rin. So let's say may nangyari inside the car, passengers, ride sharing, or kahit personal use, may record ka, which is actually very useful, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Okay, so nakauwi na ako and na-review ko na rin yung dashcam, nakakuha na ako ng clips and wala akong ibang masabi, kundi kahit madilim, sobrang usable pa rin niya. Ang linaw pa rin talaga eh. So if may marerecommend ako sa inyong dashcam, ito yung sulit na sulit talaga. Wala, basta pag 70mm talaga eh. Iba talaga yung quality. Download nyo lang yung 70mm app. Ito to, T800. Then, ko-connect na yan. Tapos, confirm nyo lang dito. And ayun, device added successfully. Go to Wi-Fi hotspot, join. And ayan, makikita nyo na dito yung live preview. Ayan tayo. Yes! Ay, smooth no? Tindi boy, parang ano eh, no? Parang DJI nga ako ah. Dito nyo makikita yung ano. Dito kayo makakakuha ng clips. Ito, mag-save tayo ng clips kanina. Dito, front cam, cabin cam, and rear cam. Kahit nakapark ka lang, ayan, nagre-record siya. Da-download nyo lang. Downloading. Bilis lang yan. Try natin parking mode. Iwan natin yung car. Pag may movement or impact, magre-record siya automatically. So, kahit wala ka, covered ka pa rin. May peace of mind ka talaga. So, quick features lang. Triple camera setup, front, rear, interior, 4K recording, AI motion detection, emergency recording, and optional 4G for remote viewing. Ito yung 70mm 4G hardware kit na bibilin mo ng bukod na nag-enable ng 24/7 parking surveillance, real-time app alerts, and remote monitoring for compatible 70mm dashcams like the Omni X200, A810, A510, and this T800 by providing constant power and 4G internet connectivity. Kailangan mo lang to lagyan ng SIM card for remote features like Find My Car and instant notifications. So kahit wala ka, covered ka pa rin. May peace of mind ka talaga. Imagine someone cuts you off or brake checks you out of nowhere. Sobrang bilis ng pangyayari, hindi mo na ma-process agad. Tapos ikaw pa yung sinisisi. Pero later on, you can replay everything clearly, frame by frame, and you know exactly what happened. Tapos agad ang usapan, papakita mo lang yung footage. Honestly, after testing it, hindi na siya just a dashcam for me. It's more like a full security system for your car. Especially for something like the 400Z. You want that extra protection. But even if daily driver, malaking bagay pa rin. If you guys want to check it out, search nyo lang 70mm 4K T800 or check the link below. And ilalagay ko rin yan sa comment section. Thank you guys for watching and follow for more.